posibleng maharap sa diskwalifikasyon ayon sa COMELEC. Mga kandidato, pumalag! Mga tutol na magtalaga si Pangulong Arroyo ng bagong Chief Justice nangalampag sa Korte Suprema. Namemeke umano ng dokumento huli sa entrapment operations. Exclusive dahil sa text, batang babae napahamak. Magbebenta ng tig-pipisong Tetra Juice. Bawal muna sa Maynila dahil posible umanong may magic sugar. OFW nanganak sa eroplano habang pauwi ng Pilipinas. UP Sunken Garden, pinuno ng lobo. Manny Pacquiao, pinag-iisipan na raw magretiro. At ano nga bang sikreto ng pagiging hot mama ni Jenilyn Mercado? Starstruck na si Rocco Nacino. Crush daw ang aktres. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. 6 sa 9 na kandidato sa pagkapangulo ang binalaan ng Commission on Elections o COMELEC. Nilabag ni umano nila ang patakaran sa mga pagkakampanya, partikular sa tinatawag na campaign paraphernalia. Kinuhanan ng COMELEC ang mga iligal na mga campaign material umano ni na Senador Noynoy Aquino, dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Richard Cordon, dating Secretary Gilbert Teodoro, Brother Eddie Villanueva, at Senator Manny Villar. Wala sa tinatawag na common poster area ang mga ito. Yung iba, mas malaki sa itinakdang sukat ng batas. May ganito rin umanong paglabag si Makati Mayor Jejomar Binay, si Bayani Fernando, si Nito Lapid, si Attorney J.B. Bautista at Ray Langit. Ipinagbabawal ng COMELEC ang pagkakabit ng campaign materials sa mga kalsada, tulay, pampublikong gusali, sa mga puno, poste, eskwelahan, simbahan at mga kahalintulad na lugar. Ang babala ng COMELEC, kapag hindi tinanggal sa loob ng 3 araw ang mga poster, baka makasuhan na ang mga nasabing kandidato. Kunyari, hindi nila tinanggal within the grace period that we give, then we will have to talk about legal action. That will be an election offense, and there will be the possibility of disqualification. Samantala, umalma ang ilang partido sa babala na yan ng COMELEC kaugnay sa paglabag umano nila sa patakaran sa tinatawag na campaign paraphernalia. Iginiit ng Partido Liberal ni Senador Noynoy Aquino na sumusunod sila sa mga patakaran ng COMELEC. Ihikayatin daw nila o hinihikayat daw nila ang kanilang mga volunteer na sumunod sa batas. Ang lakas kampi CM din naman ni Gilberto Teodoro Jr. ay aantayin daw muna ang reklamo bago maglabas ng tugon ang kanilang mga abogado. Handa naman daw ang partidong Bangon Pilipinas ni Brother Eddie Villanueva na alisin ang kanilang mga poster kung mapapatunayang labag ito sa batas. Ang hamon nila sa COMELEC, alisin sa loob ng 3 araw ang lahat ng mga poster sa mga puno at poste na kabilang sa mga bawal na lugar. Sa pagkakaalam naman daw ng Partido Nacionalista ni Senador Manny Villar, wala silang nilalabag sa lituntunin. Sinusubukan din daw nilang bantayan ang kanilang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang reaksyon ng mga kampo ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Richard Gordon. Pinalampag ng iba't ibang grupo ang Korte Suprema. Pagtutulpo nila ito sa desisyon ng Korte na pwede pa rin magtalaga ng susunod na punong maestrado o Chief Justice, si Pangulong Arroyo. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa ganitong paraan ipinakita ng mga rallyista ang kanilang ngit-ngit at galit sa 9 na mahistrado ng Korte Suprema.
Taksil raw sa bayan ang siyam na pumabor sa midnight appointment ni Pangulong Arroyo ng susunod na Chief Justice. Iba-ibang grupo ang nakisa sa kilos protesta kaninang tanghali. Kabilang dito ang ilang mga kilalang personalidad. Tingnan nyo Article 7 at makikita nyo walang distinction na ginagawa as to the kind of appointments that a sitting president is barred from making. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na hindi kasama sa appointment ban ang pagtalaga sa mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Siyam na mahistrado ang pumabor dito. Masama rin daw ang loob ni Profesora Winnie Monson. Pwede ba? Supreme Court, can you please listen to us? Pwede ba? You do defend the Constitution instead of misinterpreting it? Kasama rin sa nagrally ang presidentiable na si Jambi Madrigal. Ayon kay Madrigal, planchado na ang senaryo para sa failure of election. Meron na siyang electronic Garci. Yung army na sa kanya, yung pandaraya na sa kanya, na yun nakuha na niya yung judiciary. Babala naman ni Brigadier General Danilo Lim, di malayong mag-alsa na naman ng militar dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Halata raw kasing minamaniobra ng Arroyo Administration ang Korte Suprema para maiwasang maparusahan sa mga krimen nito laban sa bayan. Pero ayon sa AFP, mananatiling tapat sila sa pagsunod lamang sa konstitusyon. Nakiusap din ng AFP Chief of Staff na huwag namang kaladkarin sa usapang politika ang AFP. Please do not drag us into politics. We have a mission to do. If you want us to serve the people better, then leave us alone. Allow us to do our job. Sagot naman ng palasyo, disiplinado ang hukbo at tapat sa pagsunod sa batas at chain of command. Maari ang military mag-take over. Maari, I'm not saying. Maari. As military juntas have taken over in several countries, especially in Southeast Asia. So you're saying it could be a junta? It could be. Ayon sa Korte Suprema, maaari namang maghain ng motion for reconsideration imbis na mag-rally. In big cases like this, emotions run high. But the court will have to decide with reason. We cannot be swayed by emotion. Nanindigan din ito sa ibinabang desisyon. Mas mabuti na raw na ang incumbent ang magtalaga kesa gawin ito ng susunod na Pangulo. Who will be more independent? That newly appointed Chief Justice appointed by the President who is subject to electoral protest? Or that Chief Justice who was appointed by the previous President who does not have any electoral protest? Ang Chief Justice rin daw kasi ang didinig ng mga electoral protest ng mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Pinaghahandaan na ng ilang grupo ang paghahain ng motion for reconsideration. Bago ang retirement date ni Chief Justice Reynato Puno sa May 17, inaasahang lalabas na ang pinal na desisyon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Naglunsad ng operasyon ng mga otoridad laban sa isang taong sangkot umano ng pamimike ng mga papeles sa AFP Finance Center. Milyong-milyong piso raw ang nawawala sa pondo ng militar dahil sa iligal na gawain ito. Nakatutok si Emin Sumangil. Unang nakipagkasundo ang target na makipagkita sa police asset sa loob ng Campo Aguinaldo. Kulang isang oras ang lumipas, hindi lumutang ang target ng operasyon. Pasok ako, gusto mo. Muling nag-text ang suspect sa asset. Sa istasyon daw siya ng MRT sa Cubao, makikipagkita. Ilang minutong pinostehan ng pulisya ang area. Ang police asset muling pinadalhan ng text message ng suspect. Sa kalip na sa MRT station, sa fast food section daw ito lulutang. Pumesto na ang mga pulis. Hindi na nagtagal. Inaresto na ang suspect